Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. It's 1 p.m. Okay, 1 in the afternoon here in the Philippines at pag-uusapan natin itong vlog ni Thinking Pinoy. No, nagkomentaryo itong si Thinking Pinoy tungkol dito sa mga pinaggagawa ni Maharlika. Na alam naman natin na itong si Maharlika ay todo banat kay First Lady Liza Araneta Marcos. Noon ay pro Marcos ito, 'di ba? Kung matatandaan natin, inamin yan ni Maharlika na pro Marcos siya. Pero ngayon parang kinukontra niya na ang gobyerno, kinukontra niya na ang pamilyang Marcos, pati itong si First Lady Liza Araneta Marcos. Ngunit dito sa vlog ni Thinking Pinoy, random vlogs lang ito ni Thinking Pinoy. Ngunit hindi maiiwasan ni Thinking Pinoy na sumagot sa mga viewers niya na hindi maiiwasan na meron talagang mga tanong tungkol kay Maharlika. O, ayan. Binabanatan ni Thinking Pinoy itong si Maharlika. Yan sa issue ng smuggling. Sinagot yan ni Thinking Pinoy. Ipapakita ko itong video na ito sa inyo at sabay-sabay tayong mag-react tungkol dito. Okay? Pero bago natin i-play ang video ni Thinking Pinoy, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan, guys. Okay? Ready? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa channel o page ng Donmar TV sa Facebook at sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga nagaganap, mga balita ng mga vloggers, mga balita sa ating presidente. Okay? Lagi kayong updated. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Yan, thank you very much. So, without further ado, i-play natin itong video ni Thinking Pinoy at makinig tayo, sabay-sabay tayong mag-react na binabanatan, may pa konting banat siya kay Maharlika. Okay? Pakinggan natin at kayo nang humusga kung sang-ayon ba kayo sa kanyang mga sinasabi tungkol kay Maharlika. Okay? So, let's play the video. Next, ayon sa kay Maharlika, ayun, napanis yung napanis yung expose niya about smuggling. 'Di ba? In-implicate niya yung sila Martin Araneta, mga kamag-anak at kaibigan ni PBBM at ni First Lady Liza Marcos. Tapos nawala. Namatay yung issue kasi wala pa, ang tagal-tagal na, wala pang ebidensya. So move on na naman siya sa bago. So parang sabi ko, ang pathetic naman ito. Hindi pwede yun. Tapusin mo muna yung inumpisa mo, hindi yung pika-pika. Balibag mo lahat. Tapos tingnan ko alin yung didikit. Oo nga kasi nag-aakusa itong si Maharlika na may smuggling na nangyari sa mga relative ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ngayon, yung kanyang mga statement na ganun, bidyong nawala. Wala naman silang ebidensya. Sabi ni Kuya Dek, hindi natuloy yung hearing. Yeah, ang pagkakaalam ko, hindi natuloy yung hearing sa hindi natuloy yung hearing sa lower house. Ngayon kasi, ang mga hearing po sa lower house mga dapat in aid of legislation. So tanungin ko lang kayo, anong legislation ang gagawin doon? Pangalawa, nasan yung ebidensya? Pangatlo, kung nawala ng hearing, ito yung pinakamahalagang tanong, number 3. Okay, so walang hearing. Okay, ngayon ang next question. Bakit ba't hindi nyo pa rin inilabas yung ebidensya? Wala ba sila mga sarili-sariling Facebook pages? Sa palagay nyo ba, pagka walang hearing, hindi po pwedeng ibigay ng congressman na yun, si Swansing? Hindi pwedeng ibigay ni Congressman Swansing sa mga media outlet yung kanyang ebidensya? May ganun ba? Pinagbabawalan ba siya? Hindi. O so ba't hindi inilabas?
Pakiramdam ko dyan, yung kay Congressman Swansing na yon, kamukha lang din nung kay Maharlika na allegation lang, tapos mag-fishing expedition pagdating sa Kongreso. Hindi po pwede yun. Diba? Ano ang masasabi mo sa bintang ni Maharlika na may kinalaman, sabi ni Juliet Gamban, na may kinalaman si First Lady sa restriction ng Facebook niya? Lahat naman kay Maharlika, kasalanan ni First Lady. Ewan ko, ba't naging... Kasi yung Facebook account ni Maharlika, nakita ko minsan, bawal mag-share yung kanyang Facebook. Meron siguro, sabi ni Thinking Pinoy, meron siguro itong vlog, itong si Maharlika, na ang pinagbibintangan niya, si First Lady o si Marcos. Pro Marcos pa yung baklang yun. Si Madam, si Maharlika General Merchandise, so Maharlika. Nakita nyo ba yung business registration ni bakla? Nakaregister yung Maharlika na business sa United States, ha? Tapos ang kanyang North American Industry Classification System o yung NAICS code niya, General Merchandise. So si Maharlika Sari-Sari Store. Hala si bakla, lahat na lang kasalanan na ni Lisa. Kaloka. Binigyan daw ako ng 10 million. May ganun pa. Alam mo, Maharlika, dami-dami mo ng problema sa buhay. Si bakla. Ang dami-dami mo ng problema sa pera. Dadagdagan mo pa ng problema sa civil case at criminal case. Sa pagkakaalam ko, meron rin itong, inireklamo rin ito noon kay yung asawa ni Sharon Cuneta, itong si Kiko Pangilinan. Meron din yan. Ito si Maharlika. Hindi ko alam kung napatuloy ba yung kaso na yun. At ngayon naman, meron din itong problema raw sa mga kadyang yung pera-pera doon sa may kaso raw ito. Bakla. Alam mo, feeling ko kay Maharlika, ginagawa na lang ang kahit para magkaroon ng traffic yung... I think sa ba yun? Correct me if I'm wrong. No? Hindi ako nakasiguro. Sa credit card yata yun. Kanyang page. Kasi alam ninyo, ang isa sa mga main source ko ng income noong eleksyon, yung mga interstitial ads. Yung pag nanonood kayo ng Thinking Pinoy, ng YouTube ko, di ba may mga sumisingit na ads? Merong hati doon ng mga content creators. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na yung magbablog kami, kapag nakakita kayo ng merong i-insert na ads, doon kami sinisweldohan ng YouTube at Facebook. So ito yung sinasabi ni Thinking Pinoy na ito raw si Maharlika ay nag-imbento ng mga issue o storya para lang makakreate ng traffic. Okay? Para maraming manonood. Kasi more views, mas maraming income. Sa Google yata parang 40%, parang gano'n. So halimbawa, kung ang isang advertiser, random yun na wala kaming control kung sinong advertiser. Essentially, wala kaming control kung anong ads yung sumisingit dun sa video. Pero yung tipong gitna ng palabas, biglang boom, sumingit yung Palmolive o Sunsilk, mga ganyan. 60% ng bayad ng Palmolive or Sunsilk, kunwari, pupunta sa Google or sa Facebook. Tapos yung 40% doon sa content creator. Ngayon, ang nangyari siguro, hindi ko alam kung totoo, pero I can only assume na monetize yung page ni Maharlika. Alam naman natin na mas controversial ka, mas marami kang kita. So, baka magano ginagawa ni Maharlika? Invento ng chismis kahit walang ebidensya. Di ba? Yan sabi niya. Para lang makakuha ng para makakuha ng traffic. Kasi hindi naman mahalaga kung gusto siya o ayaw siya nanonood eh. Mahalaga nanonood yung tao eh. I mean, di ba? Kung 8,000 lang na credit card na utang, di mo mabayaran. Hindi kailangan mga talaga ng credit card. Whether you like it or not. Ganun. Hindi daw pwede idemanda si Maharlika kasi nasa ibang bansa siya. Ito na. Kung pwede siya idemanda sa United States. Hindi siya pwede idemanda sa pwede siyang as far as jurisdiction, I think pwede siyang idemanda sa Pilipinas ng cyber libel kung sa Pilipinas siya kung sa Pilipinas niya napanood yung video.
no, kung sa Pilipinas nakita yung video nung complainant. Pero regardless, kahit nasa Amerika siya, pwede siya i-demand ng defamation doon. Oo. Pwede. Bakit? Ano yun? Magtira sa ano? Russia siguro. Pero sa Amerika, matidemanda siya doon. Next. Dual citizen si Maharlika? Hindi ko alam. Next. Pwede ba, hindi na ako nanonood dyan, kaya ano, di ko na nga siya kilala. O nga. Feeling ko, eventually may mag-file sa kanya ng kaso sa dami ng sinasagasaan niya. Kasi alam nyo, karaniwan, pagka ang, sa pagdating po sa defamation, sa libel, meron po requirement ng actual malice pag tinitira mo ay public person, yung public figure. Ang definition po ng actual malice ay reckless disregard sa katotohanan o kasinungalingan ng isang statement. Ibig sabihin, wala kang pakialam kung totoo o hindi, basta ibinalibag mo na lang. Ngayon, kung ang basis mo lang sa paninira ng isang tao, narinig mo, may nag-text lang sa'yo. Ano yun? Hearsay. May nag-text, may nag-message lang sa'yo. So baka wala kahit ng dokumenta. Nakapendis ka, pakitanga naman nun. Sabi ni Tina Sales, opinion lang, ang lakas ng loob ni Hita, di kaya si Vic Rodriguez ang legal counsel niya? Well, kahit naman maging legal counsel niya si Vic Rodriguez, tanongin ko nga kayo, may malaki bang kaso na ipanalo na si Vic Rodriguez? Totoo lang, guys. Real talk lang. May alam ba kayo na landmark case o kahit Supreme Court case na naipanalo si Vic Rodriguez? May alam kaya? Ako wala. Wala pa siya naipapanalo. Alam ko, wala pa rin siya naipapanalo. Kahit yata Court of Appeals, wala pa. So, ba't ako matatakot? Halimbawa, kung abogado niya si Vic, hindi naman magaling na abogado yun. Tapos, na-weirdo niya ako kasi nung una, may mga vlogger, nagdidemand ng access sa yung mga personal affairs na ng pamilya. Yung mga ganon, personal na choice na yun ng pamilya, wala kayong pakialam dun. Kasi tatandaan ko, nung May 9, alam niyo yung nagbibilangan na, tapos kinumbida din sila Maharlika dun sa dun sa parang situation room ng BBM campaign. Di ba nandun din sa Maharlika? Tapos, tatandaan ko nandun din ako. Kasi nagmo-monitor din ako sa nangyayari. Tapos, nung mga bandang, mga bandang, I think 11 p.m., nung malaki-laki na yung lamang ni BBM, nag 21 million na yata yung boto niya. Tatandaan ko yun eh. Tapos, nakikita ko, na mananalo na talaga si BBM. Ano ginawa ko? Nag-live ako. Pero, bago ako mag-live, pumunta ako sa kasulok-sulukan no situation room niya, yung situation building, ganyan. Yung kasulok-sulukan ng headquarters. Para, pag nag-live ako, ang background ko, plain lang. Walang ibang tao, walang masasagasaan. Hindi malalaman kung nasaan ako. Parang respeto lang sa privacy ng ibang mga tao. Si Maharlika ginawa? Ini-live. Pati yung mga mayayaman na kamag-anak ni PBBM na hindi naman gustong lumabas sa video, ini-live niya. Binuyang-yang niya yung mga mukha. Tanongin kita bakla, paano ka hindi makakabusita ng tao? Wala kang respeto sa privacy. Parang ang ibig sabihin ni Thinking Pinoy na feeling close itong si Maharlika sa mga relatives ni Presidente Bongbong Marcos at that time. Nakita ko yung live ni Maharlika at that time eh. Nagla-live siya, no? Na yung masiguro nating panalo na talaga si PBBM at that time. No, nagla-live siya. Easy man lang nag-live itong si Maharlika together sa pamilyang Marcos. Privacy nila. Yung mga ganun bagay, yung parang binigyan kayo ng chance na makapasok kahit pa paano sa circle nila. Kasi alam niyo naman, ibang social circle yun eh. Binigyan kayo ng chance na makapasok, you squandered it. Kasi hayok na hayok siguro kayo na magka-content o yabang na yabang kayo na nandun in the live ninyo. Yan kasi ang mahirap dito sa mga vloggers ngayon eh. Kahit walang basihan ang kanang mga issue, vlog lang ng vlog para magka-views, para magka-pera. No,
let's be responsible sa ating mga pinagsasabi sa social media kasi we are public figures. Hindi po ganun. Yung mga Marcos nga, 2017 ko pa kilala. Sino nakaalam na close ako sa kanila? Kailan lang? Kasi hindi ako ganun. Hindi ako yung makasama sa mayaman, pipicture na ako sa mayaman, tapos ipopost ko na. Kachipan yun. Di ganun. Kailangan kasama kayo ng konti. Marlica, kachipan daw yung ginagawa mo. Si Marlica, unang beses ka lang yata pinapasok ng gano'ng kadami bilyonaryo sa isang kwarto. Ano ginawa mo? Hindi-live mo sila. Nakikita mo ba na bago lumitaw yung mga yan, ang dami-dami mga seremonyas bago lumitaw sa TV, tapos ikaw biglang di-live mo lang. Correct. Di pasikat ka masyado. Kaya ka nakabusitan siguro. Di ba? Parang may saltik yung galawan. Di ganun. Bad yun. Di ba? 2019. Tutuwanan lang. 2019. Bago mag-pandemic. Okay. So, yun yung mga statement ni Thinking Pinoy, no? Talagang inilabas ni Thinking Pinoy ang kanyang masasabi tungkol kay Maharlika. Na ito raw si Maharlika feeling close na talagang video ng video kaagad kay sa mga nangyayari doon sa maingay yung aso ko, guys. Pasensya na kayo sa aso ko, ha, mangingay. So, yun nga, nasabi na lahat ni Thinking Pinoy. So, kayo nang humusga dyan, ha? Kung maniniwala o sang-ayon ba kayo sa mga sinasabi ni Thinking Pinoy laban dito kay Maharlika. Okay? So, kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga sinasabi dito sa vlog ni Thinking Pinoy. Okay? So, i-stop ko na itong vlog, guys, kasi ang ingay ng mga aso dito, guys. So, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan, guys. And also, please consider na i-subscribe at i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Guys, see you in my next video. Have a great day. God bless everyone.